Makalipas ang 13 taon, unang tagpo ang pagbabalik. Isang maaliwalas na umaga, maririnig ang pagtilaok ng manok. Maganda ang panahon at payapa ang simoy ng hangin. Ilang matataas na opisyal na nakadungaw sa isang terasa ng bahay ang naroon. Ilan sa mga matataas na kawani na naroon ay sina Don Custodio, Doña Victorina, Kapitan General, Padre Irene, Padre Salvi, at Bensaid, na isang Kastilang mamamahayag na nagpapaabot ng mga balita. Nakadungo sila sa terasa ng bahay at nag-uusap. Ano ba? Maraming alamat ang Ilog Pasig. Tungkol sa naman, dapat na yung tinutukoy. Tungkol ito sa malapad na bato, na kung saan yung mga turista na nais malirahan sa malapad na bato. Kung kaya, ang mga takot ng tao ay napalitan ng takot sa mga tulisan. Wala yung sa alamat na alam ko. Tungkol sa naman ang alamat na yan? Tungkol sa alamat ni Doña Jeronima. Ano rin yan sa alamat na alam ko? Ang alamat ng binatang si Ibarra. 13 taon ng pagkamatay niya ngayon. Yo, Simon, ayos ka lang ba? Ikaliwang tagpo, si Basilio at Simon. Kasabay ng pag-uwi ni Basilio sa bayan ng San Diego ay ang nagaganap na prosesyon pang Noche Buena. Dumiretso siya sa libingan ng kanyang ina. Pagkarating ay lumuhod siya sa puntod at pinagdasal ang kaluluwa ng kanyang ina at ginugunita ang mga nangyari sa nakalipas na 13 taon. Inay, maligayang Pasko sa iyo. Kamusta ka na? Masaya kaya ba kung nasan ako ngayon? Narito akong muli sa San Diego upang ipagpatuloy ang aking nasimulan. Napakatagal na rin pala nang nagdaan mula nung araw na namatay ka. Marami pang nangyari, Inay. Kinukup ako ni Kapitan Tiago at pinag-aral sa San Jose de Letras. Maayos naman po ang aking lagay, Inay. Wala kayong dapat ipag-alala. Dadalaw na lang po ako sa inyo sa susunod na buwan. Paalis na sana si Basilio na makita niya ang isang lalaki na nasa harap din ng isang lapida. Ito si Simon na isang mag-aalahas ngayon, pero alam niya ang tunay na pagkatao nito. Magandang hapon ko, Ginoong Simon. May pagtutulong ba ako sa'yo? Basilio, ano ginagawa sa lugar na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong puot din tayo nagtagpo na 13 taon na ang nakararaan. Kayo po ang naghatog sa akin, pakiramay. At kung hindi ako nagkakamali, kayo ang Crisostong Ibarra. At ang pagkakaalam ng lahat ay patay na. Ang pagkakatuklas mo ito sa aking dihim ay isang malaking bantas para sa akin. Ang maaari pagbubuntag nito ang sisira sa plano ko. Sa plano kong magiganti. Sa plano matagal ko na pinaghahandaan. Mabilis ang mga pangyayari at sa isang iglap ay nakatutok na sa kanya ang revolver na hawak ni Simon. Ngayon, ay nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo, Senyor. Ito ang ako'y naparito. May 13 taon na nakalipas upang dakilain ng isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapangapit. At ngayon, ay nagbabalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Hindi ko akalain ang lason na naiwan ay lubusan na kumakalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi ang sumunod, mapag-alipin, hindi pinapakinggan. Hindi yan totoo, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wika ang magbubuklod ng tuluyan sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman ito magiging isang wikang pambansa. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. Simula pa lamang, akin na nasaksihan ang inyong lukod. Ang mga kabataan nag-aangag na itatag ang akademya. Ilang beses ko na rin tinangkang lapitan si Macaray o si Isagani upang ipahayag sa inyo ang mga pagkakamali ng inyong binabalak. Ngunit alam kong hindi kayo nakikinig at inyo lamang iisipin na ako'y nasisiraan ng bait. Ngunit narito na sa akin ang pagkakataon, hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit alam kong ang natataya dito ay ang katuparan ng aking mga plano, hayaan kitang mabuhay, sumama ka sa akin. Sabay nating sa katuparan ng ating mga plano laban sa mga ako.
Maaari akong tumanig sa iyo, Ginoo. Ngunit ang iyong iniisip ay hindi totoo. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako man ay may mga pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging isang ganap na doktor. Kung iyong mapapala kung ikay makapagtapos, makita mo bang masaya ang iyong bayan? Makita mo bang malaya ang mga tao? At ano, iyon na lamang bang hayaan ng iyong ina at kapatid na nabubulok sa ilalim ng lupa na tinatakpan ng mga taong sila mismong pumatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban gayong ako mismo ay walang kapangyarihan? Isa lamang akong hamak na estudyante. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman ang kanyang bangkay. At pagkatapos ay mambintang ng kung sino-sinong Kastila. Ginoong Simon, mababa ang hatol at ang hukom. Wala na silang magagawa. Hindi na kayang ibalik ng kanilang mga pasya ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan natin silang manahimik. Wala rin naman akong magagawa sa aking paghiganti. Pareho lamang tayo ng karanasan, Basilio. Ganyan din ako noon. Pinagwalang bahala ko ang lahat. Ngunit, sa pagwawalang bahala na ito, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kanilang kamumuhian. Ako pa? Ako pa ang kanilang sisisingin sa kabila ng kanilang ginawa sa akin? Natural lamang sa tao na magalit sa kanyang nasaktan. Lumalalim na ang gabi. Bumalik ka sa inyo, Basilio. Hindi ko hinihiling na iyong itago ang aking mga lihim. Dahil kahit ihayag mo ito, di akong hindi kanila paniniwalaan. Ngayon pa man, kung sakaling magbabago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking bahay sa may eskolta. Ikatlong tagpo, ang tangkang pag-aalsa. Paano ko kaya ito haharapin? Ang karahasan? Di ko kayang tanggapin. Ngunit ang katahimikan, mas mapanganib pa kaya? Basilio! Ang buti nandito ka, kailangan ko ang tulong mo. Ano yun, Isagani? Anong nangyari? May maitutulong ba ako? May hihingi ako tulong ng mga estudyante. Patungkol ito sa malawakang pagpaplano patungkol sa protesta laban sa Paring Dominico. Protesta? Pag-aaklas? Paano? Sasali ba tayo sa pangyayari ito? Anong gagawin natin? Oo, kailangan natin magtulungan. Kailangan natin magsulat ng petisyon. Sapagkat hindi na tayo pwedeng manahimik. Dahil kailangan natin labas ang boses ng kabataan. Ngunit masyado itong mapanganib, Isagani. Masyado mapapahamak ang ating mga pamilya. Maapektuhan sila. At ang mga Paring Dominicano, masyado silang makapangyarihan. Alam ko, Basilio, ngunit kailangan natin subukan. Hanggang kailan tayo nanahimik? Hindi na natin kailangan tiisin ng pag-apil. Maraming kapwa Pilipino na ang nasaktan, Basilio. Maraming na sakripisyo. Kailangan natin umaban. Hindi ko alam, Isagani. Hindi ko alam. Hindi maganda na humantong tayo sa ganitong klaseng karahasan. Ang pagsusulong natin ng akademya para sa wikang sa Kastila ay nais natin na matapos, hindi ba? Paano? Paano kung magprotesta tayo? Lalo lamang tayong pag-iinitan ng mga Paring Dominicano. Ayoko ng karahasan. Ayoko humantong tayo sa kung ano man ang nangyari noon. Naiintindihan ka, Basilio. Alam ko yung sinasaalang-alang mo. Kaya isip tayo ng ibang paraan. Halika na, samahan mo ko. Magsama-sama tayong kumbinsihin natin ang kabataan. Ika-4 na tagpo, ang hinagpis ni Huli. Hermanos and Jams, Hermanos and Jams. Alam mo ba yung tumahalan na balita? Nagsimula na daw ang himagsikan at ang marami ng nakikisalat na mamatay. Oo, kinalungkot ko nga ang nangyaring balita. Pati yung si Armit ay nagkaroon na rin ng kutukan. At ang kalmas-lulus pa rito ay ang pagkamatay ng kapitan. Marami pa naman taong matulog si Kapitan Tiago. Tinakabilis ng pangyayari. Kaya nga, maging ako rin. At tapos ang usapan, si Basilio ay ginakit din. At eto pa, nabalitaan ko kasama si Basilio sa mga nagpakalat ng miskin. Ano? Si Basilio? Oo, maaari na siyang ipapatay at ikatapon katulad ng pangpapalay na tumapatay sa Cavite. Sa mga pala na ginawa, may Basilio pa kaya, di ba? Huh? Mabuti ka sa kanya. Parusayan ng Diyos. Pabuti na lang si Huli ay aking natangis. Ayaw ko makaamoy ang mga Friday. Kaya pinilit ko siya makahanap ng perang pambayad sa akin upang makalasa siya sa panahimbihan sa akin. Ano ko? Kaawang-kaawang Basilio. Wala mo na akong nagawa sa kanyang sinabi. Sa isang silid ay umiiyak si Huli.
Nakarating na sa kanya ang balita sa pagkadakip ng kanyang katipanlis si Basilio. Hindi ko na alam kung gagawin ko ng mama. Isa lang mga paraan na siya ako matulungan. Ito ay kay Padre Camora. Ngunit ako ay natatakot. Bakit ka natatakot? Malaki ang kapangyarihan ng mura. At palagay ko matutulungan kanya upang kalanayan si Basilio. Ika-4 na tagpo, ang malagim at mapait na gabi. Hapon na nang makarating si Hermana Bali at Huli sa simbahan. Ang ginang ay nagpaiwan sa labas samantalang ang dalaga naman ang mag-isang pumasok sa loob ng simbahan. Kasalukuyan namang nakaupo noon si Padre Camora, siya lang at si Huli ang naroon sa simbahan. Wala pong kanalaman si Basilio sa nangyayari, Padre. Napagbintangan lamang po siya. Sabihin natin walang kasalanan si Basilio. Ngunit Huli, ano magiging kapalit dito sa paglayo ni Basilio? Alam mo naman Huli ang kaya kong gawin. Kaya kong paninayin si Basilio na gaya iyong nais. Ano nga ba ang makukuha ko sa ganitong pabor? Kung kailangan po ninyo ng katulong. Tama, katulong. Ay handa po akong manindiyan sa inyo. Hindi ko kailangan na paninindigan mo. Alam mo ang nais ko. Padre, hindi itong nais ko. Sa iba na lamang po ako hihingi ng tulong. Aalis na po ako. Pumayag ka na Huli. Makasigurado akong makalaya ang iyong kasintahan. Pumayag ka na! Huwag po, Padre! Maawa po kayo! Kalimutan niyo na lamang po ang pagpunta ko rito! Shhh! Huwag kang maingay Huli. Pumayag ka na! Buksan niyo po ang pinto! Kalimutan po kayo! Basilio, wala na. Sira na ang buhay ko. Basilio, bakit ganito ang nangyari sa atin? Mahal na mahal kita, Basilio. Paalam! Ika-5 tagpo, ang kasunduan sa isang silid. Makikita ang nakaukong si Simon sa isang silya at nakatayo naman si Basilio sa harap ng bintana. Ang mga mata nito'y walang buhay at ang puso nito'y naghahanap ng katarungan. Mabuti at pinapalaya ka ng mga sibil, Basilio. Ngunit ikinalulungkot ko ang pagkawala ng iyong kasintahan si Huli. Nakarating sa akin ang balita na lubos kong pinabot ang aking simpatya. Ang aking kasintahan si Huli. Si Huli ang isa sa mga bumago ng buhay ko at naging dahilan kung bakit hinais kong magkaroon ng payapang buhay. Ngayon ay isa na lamang ang aking nasa isip at ito ay gantihan ang samaan at karahasan. Tama kayo, hindi na kailanman magiging payapa ang buhay nating mga Pilipino. At ang nais lamang ng iba ay ang pantay na buhay. At ang naging kabayaran ay ang aking pagkakabilanggo ng mabigo ang kilusan. Naparito ako upang sabihin sa inyo na bigyan ninyo ako ng sandata. Sandata na magtatama sa lahat ng karahasan na ating nararanasan. Handa akong tumulong sa inyong ginagawa, Ginoong Simon. Handa akong maging sandata ng ibang mga Pilipinong naaapi. Oo, may katuwiran tayo. Nasa panig natin ang katarungan, Basilio. Pinagtatanggol ko ay ang kapakanan ng mga api. Salamat, Basilio. Makakasaan sabay nating makakamtan ang katarungan. Tiyak na kapamili ito ang ating agam-agam at kaguluhan ng isip. Ngayon namulat lang iyong mga mata. Makakamit natin ang katarungan sa pamunitan nito. Para saan ang bagay na ito, Ginoong Simon? Dinamita? Dinamita ang bagay na ito! Oo, Basilio. Ito'y dinamita. Ngunit mas higit pa ito doon. Ito ay mga kasabihan na iba at mga kagawang walang katwiran. Ito ang kahuli-huling sandata na magbibigay sa atin ng lakas laban sa lakas at ang paglaban natin sa tahas laban sa tahas. Kanina ako pa ay nag-aalilangan, ngunit napawi ang aking agam-agam nang ika'y dumating. Ngayong gabi, Basilio. Ngayon ang araw na itinakda para sa ating mga inatid. Taga-ibang lupa. Ngayong gabi ay magdaraos ng isang feast
at ang lamparang ito ang siyang ilalagay sa gitna ng handaan. Ito ay magniningning, ngunit pangsasamantala lamang. Pagkatapos ng 2 minuto ay mawawala ang ilaw nito. At sa oras na ayusin nila ang mixture ay nang lamparang ito ay sasabog na ang bomba. Kung gayon, Ginoong Simon, Hindi, Basilio. Ikaw ang may ibang tungkulin na dapat na gawin. Kapag narinig mo ang pagsabog, lalabas ang pangkat ni Kabesan Talis upang ubusin ang lungsod. Ikaw ang mamumuno sa mga tao ng bayan na handang lumaban. Lahat ng tututol sa pagsanib sa atin ay kailangan patayin. lahat sila? Lahat kailangan patayin? Oo, lahat sila, Basilio. Lahat sila iubusin. Bakit, natakot ka ba? Sangayon ako sa iyo, Ginoong Simon. Hindi ako natatakot. Ano naman sa akin kung ako ay puruhin at gustahin? Hindi kinahahabagan ng daigdig na ito ang umapi sa kanya-kanyang paghihirap. Iyan nga ang nais kong marinig sa iyo, Basilio. Sa ganap na ikasyam na gabi, ay hintayin mo ako sa harap ng simbahan ng San Sebastian upang tumanggap ng mga huling utos. At sa ika-10 ay lumayo ka. Lubang mong lumayo dahil magaganap ang malaking sabog. Hanggang sa muli natin pakikita, Ginoong Simon, maghihintay ako sa ganap na ikasyam ng gabi. Ika-6 na tagpo. Ang piging sa labas ng isang bulwagan. Makikita sa harap ng simbahan o bulwagan si Basilio. Napatingin siya sa kalapit na bulwagan kung saan nagsisimula ng magdatingan ang mga prominenteng tao upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Juanito at Paulita. Saan kaya ako pupunta? Saan ako magtutungo? Gayong 2 oras na lamang ay mag-uumpisa na ang pagsabog at ang himagsikan. Masaya ang ikakasal ngayon. Nalulungkot ako para kay Isagani. Siya dapat ang nasa posisyon ni Juanito. Kung hindi lamang kami nakulong ni Isagani, ay maaaring maganda ang kinahinatan natin muli. Bibigyan kita ng katarungan. Bibigyan kita ng hustisya. Gagawin ko ito para sa ating dalawa. Sorry ka na pala, Basilio. Hanggang mo yung mga sinabi ko sa iyo. Patayin ang mga dapat patayin. Ako'y mauna na. Sa bulwagan ay makikita ang mga kilalang tao. Don Timoteo, nakakatuwa ngayong pista. Sobrang kanya at napapaligutan ng magagandang palandi. Tama ka riyan, ang laki ng pinagbago ng bahay kami Santiago. Mas upaliwanag ikaw sa taningin. Naku, maliit na bagay. Nilagyan ko lamang ng magagarang papel at aralya ang dingding. At nilagyan ko rin ng salamin ang sala para mas maliwalas tingnan ito. At nilatagan ko pa ito ng alcohol na nagaling sa ibang bansa para mas gumanda ang buong bahay. Halatang pinaghandaan mo ang araw na ito, Don Timoteo. Napakaganda ng siging at mukhang nasisiyan ng marami. Kasal ito ng aking anak, kaya marapat lamang na ito'y paghandaan. Ay siya, ako'y makukuha na sa inyo at ipagpatuloy ninyo ang inyong kasiyahan. Makikita na nasa unahang bahagi ang magkasintahang Juanito at Paulita na panay ang bati sa mga lumalapit sa kanila. Masaya ang lahat at siya namang pagdating ni Simon. Simon, narito ka na pala. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Hindi na po tuloy yung kasi naranda. Ito po tayo. Hindi ito natin sa makakasal. Napakaganda naman itong laban, Ginoong Simon. At ngunit hindi na dapat kayo nagabala. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ang isang magandang lamparang handog ginawa hindi dapat itinatago lamang. Maaari na ba namin itong gano'n? Bakit hindi? Mas mainam na nasa sitwasyon ng mga pagkainan. Aba, magandang ideya, Simon. Halina at ilagay na ninyo na makita ng mga bisita kung gaano kaganda ang lapang. Sa kabilang banda naman ay nasa labas ng bulwagan si Basilio. Nahabag siya sa dami ng taong dumalo at kasama rito ang mga inosenteng tao. Naisip niya na iligtas ang mga walang kasalanan kaya tinangka niyang pumasok sa bahay ni Don Timoteo. Ngunit dahil sa kanyang suot ay pinigilan siya ng bantay, kaya siya ay nagmasid na lamang sa gilid. Basilio, tara na sa eskolta. Magmadali ka.
Marahil ay ililigtas ni Ginoong Simon ang kanyang sarili. At marahil, kailangan ko na rin magmadali. Isagani, halika na. Nais na natin lisanin itong lugar nito. Anong pinagsasabi mo, Basilio? Ba't ka rito? Tara na, Isagani, kung nais mo pa makaligtas. Anong pinagsasabi mo, hindi kita maintindihan? Nakikita mo ba ang lang parang nasa Aseteya? Anumang oras ay maaari itong sumabog. Meron itong dinamita. At iyak na kapag sumabog ito ay walang makakaligtas ni isang daga. Nais na natin makaligtas. Tara na, Isagani! Lumayo na lamang si Basilio nang hindi niya mapilit ang kaibigan. Tumingin si Isagani sa mga bukas na bintana. Naisip niyang maaaring totoo ang sinabi ni Basilio. Natakot si Isagani, nilimot niya ang nadaramang panibugho at lahat ng kanyang sama ng loob. Nangibabaw pa rin ang pag-ibig niya kay Paulita. Sa kabilang dako, sa loob ng bahay sa may kakainan, ay pinagpapasapasahan naman ng mga tanyag na naroon ng isang kapirasong papel na nakasulat sa tintang pula. Manang Tesel Pares? Juan Crisostomo Ibarra? Sino ang taong iyon? Ano ba yung binabasa ng kapitan? Isa iyang masamang biro dahil matagal nang patay si Crisostomo Ibarra. Matagal na panahon na ang nakakaraan. Marahil ay isa iyang pagbabanta mula sa taong matagal nang patay. Pero paano nangyari yun? Tama. Sulat kami ito ni Ibarra. Paniguradong isang malaking biro lamang iyan. Huwag niyo nang pansinin at tayo magkasiyahan na. Huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga ganyan. Ang taong iyan inyong nabanggit ay nabubulong na ngayon sa ilog. Manang Tesel Pares? Nangangahulog ang papatayin tayong lahat sa gabing ito. Baka pamamaraan ng pagpatay niya ay ang paglason sa atin. Medyo lumalamnam na ang ilaw ng lampara sa gitna ng kapagkainan. Padre Rey, maaari mo bang itatong sa ito upang magkaroon ng sapat na liwanag ang lahat? Bago pa maitaas ni Padre Ernie ang mitsa ng lampara, hindi nakilala ang salarin. Naintriga nito ang lahat at maya-maya lamang ay may narinig silang nakakagimbal na pagsabog mula sa ilog. Ikapitong tagpo, ang wakas. Nagtagumpay ka, Simon. At maging masaya ka. Nagtagumpay ka, Simon. At maging masaya ka. Habang kinakausap ni Simon ang sarili, ay napansin niya ang isang maliit na bote ng lason. Tapos na ang mission ko dito. At wala akong pinagsisihan sa ginawa ko. Walang pag-aalinlangan na ininom ni Simon ng lason sa hangaring kitilin ng sariling buhay. Hindi nagtagal ay bumagsak siya sa sahig sa oras ng pagdating ni Padre Florentino. Simon! Ano nangyari sa'yo? Ang ginawa mo? Padre, nang hindi na ako magtatagal, meron akong isang siwalat sa iyo. Sige, Senyor Simon. Makikinig ako. Bilang ko po dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako mula Europa na puno ng pag-asa at magandang pangarap. Umuwi ako upang magpakasal sa babae na aking sinisinta at totoong minamahal. Ang aking sarili ay laana upang magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin. Ngunit hindi nagkagayon. Ang pagkamatay ng aking unang sarili, walang iba kundi si Crisostomo Ibarra na inikala ng lahat na ako'y patay na. Ngunit dahil sa kaibigan na nagbuwis ng kanyang buhay, para sa akin ay nagudyok upang gumawa ng mga ganito. Kamay ng mga mapangapi at mapang-abuso. Nawala sa akin ang pangalan, pag-ibig, kinabukasan at kalayaan na naging dahilan ng nais kong maghiganti. Patawarin ka ng Diyos, anak, sapagkat masilaw ka lamang sa galit at paghihiganti. Alam natin ginusto niya ang lahat, at siya ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang iyong mga plano. Ngunit kailangan natin respeto ang kanyang pagpapasya. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Payapa ang mukha ni Simon
at ang paligid na may malamig na simoy ng hangin. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kaniyang palad, nag-alay ng kanda't dilag, at sa kaniyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, pinihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag na sang makalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdal.